Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. For the first time bilang parte ng Los Angeles Lakers ay nakita natin ang Luka Doncic na nakilala nating lahat. Ang dominant sa opensa, kumpiyansa, emosyonal at talagang may kakayahan na mag-take over ng mga games. Nagtala nga siya ng 32 points, 10 rebounds, 7 assists and 4 steals. Matapos ang kanyang first 3 games kung saan nagmukha nga siyang role player at nag-average lamang ng 14 points per game, may mga analysts na nagsabi na nabasag nga daw ang kumpiyansa ni Luka nang matrade ito. Tila ba sa sobrang gulat nga nito ay hindi nga daw ito kagad nakarecover. Well, matapos nga ang game ay agad na sinabi ni Luka na napakahirap nga daw na maglaro sa Denver laban sa kalidad ng team na meron ng Nuggets. At amazing win nga daw ito para sa kanila at nagbibigay ito ng matinding confidence sa kanya moving forward. So ayun nga po mga kaibigan, kahit gaano ka nga kagaling sa isang bagay kapag ikaw mismo ang hindi naniniwala sa sarili mo, mahirap talaga na mag-execute. Kaya naman ang solid na performance na ito ay posibleng ang simula ng pagbabalik ng mala MVP performance si Luka Doncic. Sa panalo nga nila kahapon ay binanggit ni Coach Redick na nakita niya kung ano ang potensyal na meron ang team nila. Ang pabagsakin nga daw ang nag-iinit na team ng Denver Nuggets sa kanilang home court ay isang malaking panalo para sa kanila. Ginawa nga nilang sukatan ng number 2 seed Denver Nuggets sa Western Conference mga kaibigan. Isang team na for the last 3 years ay talagang palagi silang tinatalo at hindi nila magawan ng adjustment noong under pa sila ni Coach Darvin Ham. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jaren Jackson Jr. naman mga kaibigan, matapos na i-anunsyo na out na sa buong regular season na ito si Victor Wembanyama dahil sa blood clot sa kanyang kanang balikat, agad na naging number 1 nga sa odds siya mga kaibigan para sa Defensive Player of the Year award. Kung sakali man na magwagi siya dito ay ito na ang second time na naipanalo niya ang award na ito. Kapag muli niya nga nakuha ang award na ito mga kaibigan ay magiging eligible na siya para sa historic 5 years, $345 million contract extension. That is an average of 69 million yearly na sahod para sa isang player na may average lamang na 22.8 points, 6 rebounds, 2.2 assists, and 1.7 blocks per game. Isang player na hindi nga tiyak na madami kung siya ba ang best player sa kanyang team. Sa palagay nga ng madami, including ako mismo, ay iniisip na overpaid ito. Kapag binigyan siya ng Memphis Grizzlies ng contract na ito ay siya na ang magiging highest paid player sa NBA. Tatalunin nga nito ang kontrata na meron si Jason Tatum. Magaling nga si Jaren Jackson Jr. subalit wala nga siya sa listahan ng top 10 or even top 15 best player sa liga. Automatic na overpaid nga ito kung siya man ang mabibigyan ng highest paid contract sa history ng NBA. Habang iba naman ay hindi dito kumbinsido dahil 7-footer nga daw ito at hindi kaya mag-average na mahigit 6 rebounds per game. Habang may iba din nga mga kaibigan na sinasabi na mas deserving ng Defensive Player of the Year award ang Hawks forward and Australian Dyson Daniels. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?